Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the solemnity of Saints Peter and Paul. Kahapon po, ang paanyaya ng ating pagdiriwang ay ang pagsunod sa Panginoon. Now, we are given these two apostles as examples on how we should follow the Lord. Ang dalawang ito ay kinukonsider na pillars ng ating simbahan. Kaya po magandang pagnilayan natin yung buhay ng dalawang apostol na ito upang tayo matuto sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang una pong lesson natin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan nila San Pedro at San Pablo ay yung pagtawag ng Diyos sa atin bagamat hindi tayo karapat-dapat. Si Pedro, bago pa man siya tinawag ng Diyos, siya ay pangkaraniwang mangingisda. He encountered the Lord and the Lord called him to become fisher of men. And then, you know that many times si San Pedro ay padalos-dalos, yung pabugso-bugso ang kanyang personality, impulsive, sabi nga ng iba, at yung mayroon din siyang kahinaan. He denied the Lord 3 times. Pero sa confession of faith, yung kanyang naging redeeming factor ay yung kanyang pananampalataya that he declared, he recognized Jesus as Christ the Messiah. Kaya po si Pedro ay naging bato. So from Simon, son of Jonah, ay nagtinawag siyang Pedro, ang bato kung saan itatayo ng Diyos ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Si San Pablo, bago pa man na naging apostol, ay isang Pariseo, naging saksi sa martyrdom ni San Esteban, at siya'y taga-usig, perhaps pumatay ng mga sumusunod sa tinatawag na The Way, or ngayon ay Christians. At doon sa kanyang pagpunta sa Damasco, he encountered the Lord, the risen Lord, and nagkaroon ng conversion. Ito'y kwento na pagpapatunay na wala namang karapat-dapat sa tawag ng Diyos. Ang pananampalataya ay tungkol sa yung pagsunod natin ay pananampalataya natin sa Diyos. At yung pananampalataya, ito yung ang Diyos ang unang naniwala at nagtiwala sa atin. Kaya napakaganda na bagamat makasalanan tayo, mayroon tayong kahinaan, tinatawag tayo ng Diyos na maniwala sa Kanya sapagkat Siya ang unang nagtiwala sa atin at naniwala sa atin. Pangalawa, makikita natin sa buhay nila San Pedro at San Pablo yung unique na mission nila, or responsibility nila. Si San Pedro ay siya yung naging leader ng mga apostol, okay? Leader ng simbahan natin, at siya'y tagapagturo. He is a symbol of the stability of the church sa katedra. Kaya sineselebrate natin yung Feast of the Chair of St. Peter every February 22. Napaka-unique. Si San Pablo naman, siya yung pillar of missionary, na siya'y naging missionary to the Gentiles. So, he is the symbol of our evangelization ministry or mission na i-spread, ikalat ang gospel, ang good news sa lahat ng sulok ng mundo. So, these two apostles remind us that in mission, in following the Lord, we are all called uniquely, okay? Na magkakaiba tayo. So, walang comparison, but we have to collaborate, work together. Sama-sama tayo
Pagsamasamahin natin yung charism na tinanggap natin. So, because we are called in one mission, okay, pero magkakaiba tayo ng tinanggap. Kaya walang competition, walang comparison, kundi collaboration ang mayroon sa pagmimisyon. Panghuli nating makikita sa tawag ng Diyos ay at ang tayo'y makita natin na sa pagtawag natin, sa pagsunod natin sa Diyos ay lahat tayo ay binayaan ng karisma para sa ganon ay tayong lahat ay maglingkod sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.